Kamusta mga ka-tips? Welcome sa ating channel na Tips in Life, kung saan ang layunin natin ay maging wise sa pera at sa buhay. Maraming Pinoy ang nagtataka kung bakit kahit anong kayod at pagtitipid, parang lagi pa ring butas ang bulsa at hindi makaalis sa hirap. Sa videong ito, hihimayin natin ang 8 lessons tungkol sa pinakamalalaking salarin na umuubos ng iyong yaman nang hindi mo namamalayan. Siguraduhin na panoorin mo ang videong ito hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan mo nang mabago ang iyong financial future. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang lifestyle creep o ang patibong ng pag-anggat. Ang lifestyle creep ay ang traitor na dahilan kung bakit kahit lumalaki ang sahod mo ay pakiramdam mo ay laging kulang pa rin ang pera mo sa bulsa. Nangyayari ito kapag hinahayaan nating sumabay ang ating mga gastusin sa tuwing tumataas ang ating income, promotion o kaya naman ay kapag nakakatanggap tayo ng bonus. Sa madaling salita, habang kumakapal ang wallet mo, lalo ding dumadami ang dahilan mo para gumastos sa mga bagay na dati naman ay hindi mo kailangan. Imbis na mapunta sa savings o investment ang dagdag na kita, napupunta lang ito sa mas mahal na kape, mas madalas na pagkain sa labas, o pag-upgrade ng gadget na gumagana pa naman. Maraming Pinoy ang nahuhulog sa butas na ito dahil sa mindset na deserve ko ito dahil pinaghirapan ko ang perang ito pero hindi natin namamalayan na kinakain na nito ang ating kinabukasan. Ang pinakaunang practical na hakbang para talunin ang lifestyle creep ay ang pagpapanatili ng iyong old standard of living sa loob ng 6 months matapos kang makatanggap ng aumento. Ibig sabihin, kung kaya mong mabuhay sa 20,000 pesos noong nakaraang buwan, huwag mong itaas ang lifestyle mo sa 25,000 pesos ngayong nadagdagan ang sahod mo. Ang extra na 5,000 pesos ay dapat mong ituring na hindi umiiral sa iyong daily budget at idiretso agad sa isang hiwalay na bank account. Sa loob ng 6 na buwang ito, masasanay ang utak mo na hindi mo pala kailangan ng mas mahal na buhay para maging masaya at kontento. Ito ang tinatawag nating financial discipline kung saan ang kontrol ay nasa iyo at wala sa mga tukso ng paligid na nag-uudyok sa iyong gumastos ng higit sa nararapat. Isa pang mabisang paraan ay ang paggamit ng 24-hour rule bago mag-checkout sa anumang online shopping app o bago bumili sa mall. Napakadaling pindutin ng Add to Cart button, lalo na kapag pagod tayo sa trabaho at gusto lang nating makaramdam ng panandaliang saya o retail therapy. Sa paghihintay ng 24 hours, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na mag-isip ng lohikal imbis na emosyonal lang ang pinaiiral mo sa pagbili. Itanong mo sa sarili mo kung ang bibilhin mo ba ay kailangan mo talaga o gusto mo lang dahil nakita mo sa post ng kakilala mo o dahil nakasale lang ito. Madalas, pagkalipas ng isang araw, mawawala na ang excitement mo at marirealize mo na hindi mo naman pala kailangan ang bagay na iyon kaya makakatipid ka ng malaking halaga. Dapat din nating iwasan ang tinatawag na social media pressure kung saan pilit nating pinapantayan ang aesthetic na lifestyle ng mga influencers o ng ating mga kaibigan. Maraming kababayan natin ang nalulubog sa utang dahil lang sa kagustuhang magmukhang mayaman sa social media o para lang magkaroon ng magandang entry sa kanilang My Day o stories. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa brand ng suot mong damit o sa dami ng mamahaling restaurant na pinupuntahan mo kundi sa laki ng iyong savings at investments. Ang paggawa ng fixed budget para sa iyong luho o entertainment na hindi lalampas sa 10% ng iyong sahod ay isang matalinong diskarte. Kapag naubos na ang budget na iyon para sa buwan, kailangan mong tanggapin na wala ng extra na gastos para sa luho hanggat hindi dumarating ang susunod na sweldo. Panghuli, kailangan mong baguhin ang iyong pananaw sa salitang reward dahil ang pinakamagandang reward na maibibigay mo sa iyong sarili ay ang financial peace of mind. Hindi masamang mag-celebrate pero huwag mong hayaan na ang bawat maliit na panalo sa trabaho ay maging dahilan para ubusin ang laman ng bank account mo sa isang gabi lang. Imbis na gastos ang ituring mong reward,
Subukan mong ituring na reward ang makitang lumalaki ang iyong emergency fund or investment portfolio dahil ito ang tunay na magliligtas sa iyo sa oras ng kagipitan. Maging specific ka sa iyong mga financial goals at laging isipin na ang bawat pisong hindi mo ginastos sa walang kwentang bagay ay isang hakbang patungo sa iyong pangarap na buhay. Ang pag-iwas sa lifestyle creep ay hindi pagdadamot sa sarili kundi ito ay paghahanda para sa isang masaganang buhay na hindi mo kailangang ikahiya o ikatakot pagdating ng panahon. Aral 2. Ang invisible na utang o ang anay ng iyong yaman. Ang invisible na utang ay tinuturing na anay sa ating pinansyal na pundasyon dahil unti-unti nitong kinakain ang iyong pinaghirapang pera nang hindi mo agad napapansin. Marami sa ating mga Pinoy ang nakakulong sa cycle ng pangungutang dahil sa maling akala na ang credit card o ang mga online lending apps ay extension ng ating sweldo. Ang katotohanan ay ang bawat utang na may kasamang interest ay pagnanakaw sa iyong future self dahil ang perang dapat ay pambili mo ng pagkain o pang-invest sa susunod na buwan ay napupunta lang sa bulsa ng mga bangko at lenders. Kailangan nating matutunan ang pagkakaiba ng bad debt at good debt kung saan ang bad debt ay ang perang inutang mo para pambili ng mga bagay na bumababa ang halaga tulad ng bagong cellphone o pang-party. Ang ganitong uri ng utang ang pinakamalaking salarin kung bakit kahit anong kayod mo ay parang wala kang naiipon dahil pambayad lang ito sa mga nakaraang luho mo. Ang unang actionable step para makaalis sa kumunoy ng utang ay ang paggamit ng credit card ng may matinding disiplina at tamang mindset. Huwag kang swipe ng swipe kung wala ka namang sapat na cash sa bank account mo para bayaran ang buong amount bago ang due date. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pagbabayad lang ng minimum amount due dahil dito nagsisimulang lumobo ang interest na tinatawag nating compounding interest in reverse. Ibig sabihin, ang interest ay papatong sa interest hanggang sa ang babayaran mo na ay doble o triple na sa orihinal na halagang hiniram mo. Kung meron kang balanse ngayon, ihinto muna ang paggamit sa card at mag-focus sa pagbabayad ng full amount para matigil ang pagdurugo ng iyong pera sa mga finance charges. Isipin mo na ang credit card ay isang tool para sa convenience at hindi isang paraan para mabuhay ka sa lifestyle na hindi mo pa naman talaga afford. Dapat din nating layuan ang mga tinatawag na 5-6 at mga online lending apps na nangangako ng mabilis na pera pero may sobrang taas na interest rate. Ang mga ganitong uri ng pautang ay sadyang idinisenyo para mabaon ang tao sa utang dahil sa sobrang ikli ng payment terms at mga hidden fees na nakakalula kapag kinuwenta mo na. Maraming kababayan natin ang nade-depress at nawawalan ng focus sa trabaho dahil sa panghaharas ng mga collection agents kapag hindi nakabayad sa tamang oras. Ang praktikal na paraan para makaiwas dito ay ang paggawa ng iyong sariling emergency fund, kahit paunti-unti para may mahuhugot ka sa oras ng totoong pangangailangan. Tandaan na walang shortcuts sa pag-asenso at ang pangungutang sa mga high-interest lenders ay para ka lang uminom ng lason para mapawi ang iyong uhaw sa pera. Isang mabisang diskarte para sa mga ka-tips nating mayroon ng maraming utang ay ang debt snowball method na napatunayang epektibo sa maraming tao. Sa paraang ito, ililista mo ang lahat ng iyong utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki nang hindi mo na iniisip ang interest rates nito. Unahin mong ubusin ang pinakamaliit na utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng extra habang binabayaran ang minimum sa ibang mga utang mo. Kapag nabayaran mo na ang pinakamaliit, ang perang ginagamit mo doon ay idadagdag mo sa pambayad sa susunod na maliit na utang hanggang sa magkaroon ka ng momentum. Ang teknik na ito ay nagbibigay ng psychological win dahil nakikita mong nababawasan ang bilang ng mga pinagkakautangan mo, kaya lalo kang gaganahan na magtipid at magbayad. Ang disiplina sa pagbabayad ng utang ay parang pagda-diet kung saan kailangan mo ng maliliit na tagumpay para maabot mo ang iyong ultimate goal na maging debt-free. Panghuli, kailangan nating ihinto ang ugali ng pangungutang para lang sa mga social obligations tulad ng binyag, birthday o fiesta para lang hindi mapahiya sa kapitbahay. Maraming Pinoy ang nagdurusa ng isang taon dahil sa isang araw na handaan na kinalimutan din naman ng mga bisita pagkatapos nilang kumain.
Huwag kang matakot na magsabi ng wala kaming budget ngayon o maghanda ng simple lang na ayon sa iyong kakayahan dahil ang tunay na kaibigan at kamag-anak ay maiintindihan ang iyong sitwasyon. Ang pagpili sa iyong financial freedom kaysa sa sasabihin ng ibang tao ay isang tanda ng maturity at tunay na pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Sa bawat desisyon mo na huwag mangutang para sa luho, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na makahinga ng maluwag at makatulog ng mahimbing sa gabi ng walang inaalalang maniningil kinabukasan. Aral 3. Ang breadwinner trap o ang boundaries sa pamilya. Ang breadwinner trap ay isa sa pinakamabigat na pasanin ng maraming Pinoy dahil sa ating kultura ng pagtanaw ng utang na loob at ang obligasyon na tulungan ang bawat miyembro ng pamilya. Bilang isang breadwinner, madalas na ikaw ang nagiging takbuhan sa lahat ng krisis mula sa pambayad sa kuryente, pambili ng gamot, hanggang sa pangmatrikula ng mga pamangkin. Bagamat maganda ang hangaring tumulong, nagiging malaking salarin ito sa pagkaubos ng iyong yaman kapag hindi mo na alam kung saan titigil at kung paano magsasabi ng hindi. Ang masaklap dito, habang ikaw ay kumakayod para sa lahat, madalas ay nakakalimutan mo ng magtabi para sa sarili mong kinabukasan at sa sarili mong pamilya. Kapag dumating ang araw na ikaw naman ang nangailangan o tumanda ka na ng walang ipon, ang buong pamilya ay lalong lulubog dahil ang tanging poste na inaasahan nila ay wala ring matatag na pundasyon. Ang unang praktikal na hakbang para makaalis sa trap na ito ay ang pagtatakda ng isang fixed helping fund o budget para sa tulong sa pamilya na hindi dapat lalampas sa iyong kakayahan. Ibig sabihin, bago pa dumating ang mga hiling o hingi mula sa kamag-anak, alam mo na sa sarili mo kung magkano lang ang kaya mong ibigay nang hindi nasasakripisyo ang iyong mga bayarin at sariling savings. Halimbawa, kung naglaan ka ng 5,000 pesos para sa tulong ngayong buwan at naubos na ito sa unang linggo pa lang, kailangan mong matutunang tumanggi sa mga susunod na hiling. Ang pagkakaroon ng ganitong budget ay hindi pagdadamot, kundi isang paraan para maging sustainable ang iyong pagtulong sa mahabang panahon. Kapag ibinigay mo ang lahat ng sahod mo ngayon, darating ang point na mapapagod ka at mauubos ka at sa huli ay wala ka na ring maibibigay kahit kanino. Pangalawang mahalagang aral ay ang prinsipyo ng pagtuturo sa kanila kung paano mangisda imbis na laging isda lang ang ibinibigay mo sa bawat hingi nila. Kung may mga kapatid o kamag-anak kang malalakas pa naman ang katawan, mas mainam na tulungan mo silang makahanap ng trabaho o puhunan para sa maliit na negosyo kaysa sa buwan-buwan silang umaasa sa iyong padala. Maaari mong sabihin na ito na ang huling malaking halaga na ibibigay mo para makapagsimula sila ng sariling pagkakakitaan at pagkatapos noon ay sila na ang dapat dumiskarte. Ang pagiging sobrang mapagbigay ay minsan nagiging mitya ng katamaran ng iba dahil alam nilang laging may sasalo sa kanila kapag nagkulang sila. Sa paglalagay ng hangganan, tinutulungan mo rin silang maging independent at matutong tumayo sa sarili nilang mga paa na siyang tunay na solusyon sa kahirapan. Dapat din nating maunawaan na ang iyong emergency fund ay para sa iyong sariling emergency at hindi para sa bawat problema ng buong barangay o malalayong kamag-anak. Maraming Pinoy ang nagkakamali na kapag may nakitang ipon sa bangko ay agad itong ipapahiram o ibibigay sa kamag-anak na may problema kaya sa huli ay sila ang nawawalan ng security. Ang pagprotekta sa iyong sariling ipon ay responsibilidad mo sa iyong sarili at sa mga taong direktang nakadepende sa iyo tulad ng iyong asawa at mga anak. Kailangan mong maging matapang sa pagpapaliwanag na ang perang iyon ay nakalaan para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa iyong sariling tahanan. Ang pagkakaroon ng ganitong boundaries ay hindi nangangahulugang masama kang tao, kundi nangangahulugan lamang na ikaw ay isang matalinong steward o tagapangalaga ng perang pinaghirapan mo. Panghuli, ang open communication sa loob ng pamilya ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang samaan ng loob at financial stress sa pagitan ng magkakakamag-anak. Huwag kang mahihiyang sabihin ang iyong financial goals sa iyong mga magulang o kapatid, gaya ng pag-iipon para sa sariling bahay o para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Kapag naiintindihan nila na mayroon kang pinaghahandaang mahalaga, mas magiging maingat din sila sa paghingi at mas rerespetuhin nila ang iyong kinikita. Isang specific na tips ay ang pagkuha ng health insurance para sa iyong mga magulang o para sa iyong sarili.
Para kapag may nagkasakit, hindi mo kailangang ubusin ang buong savings mo sa hospital bills. Ang paghahanda sa mga ganitong aspeto ay ang pinaka-praktikal na paraan para protektahan ang iyong yaman habang inaalagaan ang mga mahal sa buhay. Aral 4. Ang pagkakamali sa savings o ang pay yourself first. Ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pagtatabi ng barya, kundi ito ay isang disiplina na madalas nating makalimutan dahil sa maling formula na ginagamit natin sa ating sweldo. Karaniwan sa ating mga Pinoy, ang ginagawa natin ay income minus expenses equals savings o kung ano lang ang matira pagkatapos ng lahat ng bayarin at luho, iyon lang ang itatabi. Ang malaking problema sa ganitong mindset ay madalas na walang natitira dahil laging may sumusulpot na bagong gastusin o bigla ang sale na nakakatukso. Ang tamang paraan na dapat nating gawin ay ang pay yourself first mentality, kung saan ang savings ay itinuturing na unang bayarin na dapat bayaran bago ang kuryente, renta o pagkain. Sa pagbabago ng formula na income minus savings equals expenses, sinisiguro mo na ang iyong kinabukasan, ang prioridad at ang iyong lifestyle ang mag-a-adjust sa kung ano ang natira. Ang unang specific at actionable step para magawa ito ay ang paggamit ng automatic deduction sa iyong bank account para hindi mo na kailangang mag-isip pa buwan-buwan. Maraming mobile banking apps ngayon ang may feature na scheduled transfer kung saan sa mismong araw ng sweldo mo ay kukunin na ng system ang itinakda mong halaga at ililipat sa isang hiwalay na account. Kapag hindi mo nakikita ang pera sa iyong main wallet, hindi mo ito mararamdamang pwedeng gastusin, kaya mas madali ang magdisiplina sa sarili. Isipin mo na ang perang ito ay parang tax na kinuha na ng gobyerno, pero ang kaibahan ay sa iyo ito mapupunta at ikaw ang makikinabang pagdating ng panahon. Ang automation ay ang pinakamabisang sandata laban sa katamaran at sa pabigla-biglang desisyon na gastusin ang dapat ay nakatabing pera. Makatutulong din ang pagsunod sa 70-20-10 rule bilang gabay sa paghahati ng iyong kinikita para maging balanse ang iyong buhay pinansyal. Sa rule na ito, 70% ng iyong sahod ay mapupunta sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan o necessities tulad ng renta, pagkain at pamasahe. Ang 20% ay dapat mong idiretso sa iyong savings or investments na magsisilbing pundasyon ng iyong yaman sa hinaharap habang ang natitirang 10% ay para sa tithes, charity o pagtulong sa iba. Ang pagkakaroon ng ganitong structure ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na limitasyon kung hanggang saan lang dapat ang iyong gastusin para hindi ka lumampas sa iyong kakayahan. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema, magiging natural na sa iyo ang mamuhay ng sapat at may direksyon ang bawat pisong dumadaan sa iyong mga kamay. Isang praktikal na paraan para hindi ka matuksong galawin ang iyong ipon ay ang paglalagay nito sa mga digital banks na may mataas na interest rates kaysa sa mga traditional banks. Sa kasalukuyan, maraming digital banks ang nag-aalok ng interest na nasa 4% hanggang 6% bawat taon kumpara sa 0.01% ng mga lumang bangko. Bukod sa mas mabilis lumaki ang pera mo, maaari mo ring gamitin ang kanilang goals feature para lagyan ng label ang iyong ipon gaya ng emergency fund o travel fund. Sa pagkakaroon ng pangalan ng bawat account, mas magdadalawang isip kang bawasan ito dahil alam mong ninanakawan mo ang iyong pangarap sa bawat pagkuha mo ng pera. Ang paghihiwalay ng account para sa daily spending at para sa savings ay isang simpleng psychological trick na napakalaki ng naitutulong sa long-term success. Panghuli, kailangan mong simulan ang pag-iipon kahit gaano pa kaliit ang tingin mo sa iyong kakayahan sa ngayon, dahil ang mahalaga ay ang habit at hindi ang laki ng halaga. Kung hindi mo kayang magtabi ng 20%, magsimula ka muna sa 5% o kahit 500 pesos lang kada kinsenas basta't gagawin mo itong consistent. Ang maling akala na kailangang malaki ang sahod bago mag-ipon ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming tumatanda na walang naitatabi kahit lumaki na ang kanilang income. Habang tumatagal at habang nasasanay ka sa disiplina, mapapansin mo na mas madali na sa iyong dagdagan ang halaga ng iyong itinatabi hanggang sa maabot mo ang iyong target goals. Tandaan na ang bawat malaking puno ay nagmula sa maliit na buto at ang iyong yaman ay magsisimula rin sa unang barya na pinili mong huwag gastusin ngayon. Aral 5.
Ang get rich quick na tukso o ang mabilis na kita ay mabilis ding mawawala. Ang get rich quick na tukso ay isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang pinaghirapan mong yaman dahil sa pangako ng mabilis at madaling kita ng walang gaanong effort. Maraming mga Pinoy ang nabibiktima ng mga investment scams, networking na walang produkto o mga mapanlinlang na apps dahil sa kagustuhang makaahon agad sa hirap o makasabay sa trend ng mga kumikita raw sa crypto o stocks. Ang totoo ay walang shortcut sa pagyaman at ang anumang bagay na nangangako ng sobrang taas na return sa loob ng maikling panahon ay dapat mong ituring na isang malaking red flag. Ang mga scammers ay madalas gumagamit ng mga testimonials ng mga taong nakabili na raw ng sports car o bahay para makuha ang iyong tiwala at maengganyo kang ilabas ang iyong emergency fund o kaya ay mangutang pa para lang makasali. Tandaan na ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng tamang diskarte, pasensya at sapat na oras at hindi sa isang iglap lang na swerte. Ang unang specific at actionable guide para protektahan ang iyong pera ay ang pag-iwas sa anumang investment na too good to be true o yung mga nagsasabing dodoble ang pera mo sa loob ng 1 month. Kung ang isang investment ay nag-aalok ng interest na higit pa sa normal na kinikita ng mga bangko o ng stock market na nasa 7 to 10% bawat taon, malaki ang chance na ito ay isang Ponzi scheme. Sa ganitong sistema, ang pera ng mga bagong sasali ang ibinabayad sa mga naunang members para magmukhang legit ang kitaan. Pero sa oras na wala ng bagong sumasali ay bigla na lang mawawala ang mga founders nito. Bago ka maglabas ng kahit isang piso, kailangan mong itanong sa kanila kung paano ba talaga kumikita ang kumpanya at kung saan ba nila inilalagay ang iyong pera para mag-generate ng income. Kung hindi nila maipaliwanag ng maayos o puro recruit lang ang focus nila, mas mabuting itabi mo na lang ang pera mo o ilagay sa mga regulated na investment channels. Napakahalaga rin na mag-invest ka muna sa iyong kaalaman o ang tinatawag nating financial education bago ka pumasok sa anumang negosyo o asset class. Huwag kang makikisabay sa uso sa crypto, forex trading o stock market dahil lang nakita mo sa TikTok o Facebook na marami ang kumikita rito kung hindi mo naman alam kung paano ito gumagalaw. Ang pagpasok sa isang bagay na hindi mo naiintindihan ay hindi investing kundi ito ay gambling o pagsusugal, kung saan ang chance mong matalo ay mas mataas kaysa manalo. Magbasa ka ng mga libro, manood ng mga legit na financial coaches at mag-aral ng basics ng technical o fundamental analysis para alam mo kung kailan dapat bumili at kailan dapat magbenta. Ang pinakamagandang investment na magbibigay sa iyo ng pinakamataas na interest ay ang kaalamang nasa loob ng iyong ulo dahil ito ang hindi mananakaw ng anumang scammer o hindi mawawala kahit bumagsak ang ekonomiya. Dapat mo ring ugaliin ang pag-check ng legitimacy ng anumang kumpanya sa pamamagitan ng pag-verify sa Securities and Exchange Commission o SEC bago ka magtiwala sa kanila. Maraming mga fly-by-night na kumpanya ang may registration sa DTI pero wala naman silang secondary license para tumanggap ng investment mula sa publiko na isang malinaw na paglabag sa batas. Maaari kang pumunta sa website ng SEC o tumawag sa kanilang hotline para itanong kung ang kumpanyang kinakausap mo ay may permiso na mag-alok ng investment products sa mga tao. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga picture ng mga documents na pinapakita nila sa chat dahil madali na itong i-edit sa panahon ngayon para magmukhang totoo. Ang pagiging mapanuri at paggawa ng iyong sariling research o due diligence ay ang iyong pinakamabisang shield laban sa mga mapagsamantala na gustong kuhanin ang iyong pinaghirapang ipon. Panghuli, kailangan mong magkaroon ng mahabang pasensya at maniwala sa kapangyarihan ng compounding interest sa loob ng 5 to 10 years o higit pa. Ang pagbuo ng yaman ay parang pagtatanim ng puno kung saan kailangan mo itong diligan at alagaan araw-araw bago mo mapakinabangan ang mga bunga nito sa hinaharap. Huwag kang magmadali dahil ang pressure na kailangang yumaman agad ay madalas nagtutulak sa atin sa mga maling desisyon na nauuwi sa malaking pagkalugi. Ang pag-diversify ng iyong investments o ang paglalagay ng iyong pera sa iba't ibang basket tulad ng Pag-ibig MP2, mutual funds o real estate ay isang matalinong paraan para mabawasan ang iyong risk. Sa bawat step na gagawin mo, laging isipin na ang seguridad ng iyong pamilya ang nakataya kaya huwag kang basta-basta susugal
sa mga bagay na walang kasiguruhan. Aral 6. Ang gastos ng masamang bisyo o ang maliit na butas na nagpapalubog sa barko. Ang mga masamang bisyo ay ang mga tahimik na magnanakaw na unti-unting umuubos sa iyong yaman nang hindi mo namamalayan dahil akala mo ay maliliit na halaga lang ito. Marami sa ating mga Pinoy ang nasisira ang budget dahil sa mga bisyong tulad ng paninigarilyo, madalas na pag-inom ng alak, o ang mas malala ay ang pagkahumaling sa sugal gaya ng sabong o kasino. Ang akala nating stress reliever ay siya palang nagiging mitya ng ating kahirapan dahil ang perang dapat ay pambayad sa kuryente o pambili ng gatas ng anak ay napupunta lang sa usok at alak. Kung susumahin mo ang bawat pack ng sigarilyo o bawat bote ng beer na nauubos mo sa loob ng isang linggo, magugulat ka na ang halagang ito ay sapat na sana para makapagsimula ng isang maliit na negosyo o investment. Ang disiplina sa sarili ay hindi lang tungkol sa pagtitipid sa pagkain, kundi ito ay ang pag-iwas sa mga bagay na sumisira sa iyong kalusugan at sa iyong bank account. Ang unang practical na paraan para harapin ito ay ang paggawa ng annual cost calculation ng iyong mga bisyo para makita mo ang sampal ng katotohanan sa iyong mga mata. Kung ikaw ay gumagastos ng 100 pesos araw-araw para sa iyong bisyo, sa loob ng isang taon ay aabot ito sa 36,500 pesos na sapat na para sa isang magandang insurance policy o kaya ay down payment sa isang investment property. Sa pag-compute ng kabuuang halaga sa loob ng isang taon, binibigyan mo ang iyong utak ng sapat na dahilan para ayawan ang panandaliang sarap na dulot ng iyong bisyo. Isipin mo kung gaano karaming grocery o gamit sa bahay ang mabibili mo sa perang iyon imbis na sunugin mo lang ito o itapon sa walang kwentang bagay. Ang pagiging aware sa tunay na halaga ng iyong bisyo ay ang unang hakbang para magkaroon ka ng motivation na huminto at magbago para sa iyong kinabukasan. Maaari mo ring subukan ang pag-swap ng iyong mga bad habits sa mga healthy habits na hindi nangangailangan ng malaking gastos o di kaya ay libre lang. Halimbawa, kung madalas kang lumalabas para uminom kasama ang mga tropa tuwing weekend, subukan mong yayain sila sa mga aktibidad na mas produktibo tulad ng pag-exercise o paglalaro ng basketball sa barangay court. Ang pagbabago ng iyong environment at ang pagpili ng mga taong makakasama mo ay napakalaking factor para tuluyan mong maiwan ang mga bisyong umuubos ng iyong pera. Kapag ang mga kasama mo ay laging nagyayaya ng gastos, mahihirapan kang mag-ipon kaya kailangan mong matutunang tumanggi at humanap ng mga bagong hobby na magbibigay sa iyo ng ligaya nang hindi butas ang bulsa. Ang pag-focus sa self-improvement ay hindi lang nakakabuti sa iyong katawan, kundi nakakatulong din ito para mas maging malinaw ang iyong pag-iisip sa paggawa ng mga financial decisions. Dapat din nating bantayan ang mga modernong bisyo gaya ng online gambling at ang pagkahumaling sa mga gacha games o in-app purchases na sikat ngayon. Napakadaling pindutin ng pay button sa iyong e-wallet dahil hindi mo direktang nararamdaman ang paglabas ng physical na pera mula sa iyong palad. Ang maliliit na halaga gaya ng 50 pesos o 100 pesos para sa spins or skins ay mabilis mag-add up at bago mo malaman ay libo-libo na pala ang nawala sa iyo sa loob ng isang buwan. Ang mga apps na ito ay sadyang ginawa para maging addictive kaya kailangan mong maging mas matalino sa paggamit ng iyong cellphone at internet. Ang pinakamabisang diskarte ay ang pag-unlink ng iyong credit card o debit card sa mga apps na ito para magkaroon ng barrier bago ka makagastos ng hindi planado. Panghuli, kailangan mong ituring na ang iyong kalusugan ay ang iyong pinakamalaking asset dahil kapag ikaw ay nagkasakit dahil sa bisyo, mas malaking pera ang mawawala sa iyo. Ang gastos sa pagpapagamot, hospital bills at mga gamot dahil sa mga sakit na nakukuha sa maling lifestyle ay sapat na para tuluyang mabura ang lahat ng iyong pinag-iipunan sa loob ng maraming taon. Sa pag-iwas sa bisyo, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong cash flow ngayon, kundi sinisiguro mo rin na hindi ka magiging pabigat sa iyong pamilya sa hinaharap dahil sa mga sakit na pwede namang maiwasan. Maging specific ka sa iyong mga goals at laging isipin na ang bawat pisong natitipid mo mula sa pag-iwas sa bisyo ay isang pamanang maiiwan mo para sa iyong mga mahal sa buhay.
Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng malusog na katawan at isang matatag na bulsa na handa sa anumang hamon ng buhay. Aral 7. Ang kakulangan sa financial literacy o ang pinakamalaking asset mo. Ang kakulangan sa financial literacy o kaalaman sa pera ay isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit maraming Pinoy ang habang buhay na naghihirap kahit gaano pa sila kakayod sa trabaho. Hindi sapat na marunong kang kumita ng pera dahil kung wala kang alam kung paano ito patatakbuhin, para ka lang nagsasalok ng tubig gamit ang basket na maraming butas. Marami sa atin ang pinalaki sa mindset na mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang trabaho, pero madalang tayong turuan kung paano mag-budget, paano mag-invest, o paano gumagana ang tax at inflation. Ang kamangmangan sa aspeto ng pera ay nagiging sanhi ng maling mga desisyon tulad ng pagkuha ng mga sasakyan na hindi naman afford o pagpapadala sa mga budol na investment. Tandaan mo na ang iyong utak ang pinakamalakas mong weapon para yumaman at kung hindi mo ito lalagyan ng tamang impormasyon, palagi kang magiging biktima ng mga financial mistakes. Ang unang specific at actionable step para maging literate sa pera ay ang paglalaan ng 15 to 30 minutes araw-araw para magbasa o manood ng mga materyales tungkol sa personal finance. Sa panahon ngayon, napakarami ng libreng resources sa internet tulad ng mga blogs, podcasts at mga YouTube channels na nagtuturo ng tamang paghawak ng pera sa simpleng paraan. Imbis na ubusin ang oras sa pakikinig ng mga chismis o panonood ng mga pranks, bakit hindi mo gamitin ang oras na iyon para intindihin kung paano ba gumagana ang stock market o ano ba ang ibig sabihin ng compounding interest? Ang pagbabasa ng kahit isang chapter ng financial book bago matulog ay isang investment sa iyong sarili na magbubunga ng malaking profit sa hinaharap. Kapag mas marami kang alam, mas nagiging confident ka sa paggawa ng mga desisyon at hindi ka madaling mapapaikot ng mga sales agents o scammers. Isang napaka-practical na paraan para maging matalino sa pera ay ang pag-track ng bawat expense mo gamit ang isang notebook o kaya ay mga budgeting apps sa iyong smartphone. Maraming tao ang nagtataka kung saan napupunta ang sahod nila pagkalipas lang ng ilang araw at ang sagot ay madalas na nasa mga maliliit na gastos na hindi nila naililista. Sa pagsusulat ng bawat barya na lumalabas sa bulsa mo mula sa pamasahe hanggang sa barya sa parking, makikita mo ang pattern ng iyong paggastos at malalaman mo kung saan ka pwedeng magbawas. Ang data na makukuha mo mula sa pag-track ng expenses ay magsisilbing salamin ng iyong financial health at magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kontrolin ang iyong cash flow. Hindi mo kailangang maging accountant para gawin ito dahil ang kailangan lang ay consistency at katapatan sa sarili pagdating sa iyong mga nailalabas na pera. Dapat mo ring samantahin ang mga libreng webinars at seminars na ibinibigay ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Securities and Exchange Commission o ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga institusyong ito ay may mga programa na naglalayong turuan ang mga kababayan natin tungkol sa consumer protection at tamang paraan ng pag-iipon at pag-i-invest. Huwag kang mahihiyang magtanong sa mga eksperto o kumuha ng mga kurso na makakatulong sa iyo na mapalago ang iyong kinikita sa legal na paraan. Ang pag-attend sa mga ganitong event ay hindi lang para sa mga mayayaman, kundi lalo na para sa mga nagsisimula pa lang para maiwasan ang mga mamahaling pagkakamali. Sa pakikihalubilo sa mga taong may parehong goal na maging financial free, mas lalong lalakas ang iyong loob na ituloy ang iyong nasimulang pagbabago sa buhay. Panghuli, kailangan mong ugaliin ang monthly review ng iyong financial status para malaman mo kung nag-i-improve ka ba o kailangan mong mag-adjust ng strategy. Ang financial literacy ay hindi isang bagay na matututunan mo sa isang gabi lang, kundi ito ay isang lifelong journey na nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at pag-apply sa buhay. Huwag kang matakot na harapin ang katotohanan ng iyong mga utang o ang liit ng iyong savings dahil ang pagtanggap sa iyong sitwasyon ang simula ng iyong pagbangon. Kapag naging habit mo na ang maging mausi sa bawat aspeto ng iyong pananalapi, mapapansin mo na mas nagiging madali na ang pagpili sa mga bagay na magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at sa aspeto ng yaman, ang kaalaman ang magliligtas sa iyo sa habang buhay na pagtatrabaho para lang pambayad ng mga bayarin. Aral 8. Ang pagbaliwala sa inflation
o ang pagtulog ng iyong pera. Ang inflation ay ang tahimik na magnanakaw na unti-unting nagpapaliit sa kakayahan ng pera mong bumili ng mga bagay na kailangan mo sa araw-araw. Maraming mga Pinoy ang kampante na nakatabi lang ang kanilang pera sa ilalim ng kama o sa isang regular na savings account sa bangko dahil akala nila ay safe ito doon. Ang hindi natin napapansin habang tumatagal ay tumataas ang presyo ng bigas, kuryente at pamasahe, kaya ang 1,000 pesos mo ngayon ay hindi na kasing dami ng mabibili nito pagkalipas ng 5 taon. Kung ang interest na ibinibigay ng bangko mo ay nasa 0.01% lang pero ang taas ng bilihin ay nasa 5%, ibig sabihin ay nababawasan ang value ng yaman mo habang natutulog ito. Ang pagbalewala sa inflation ay isa sa pinakamalaking salarin kung bakit ang mga taong masisipag mag-ipon ay nagugulat na lang na hindi na sapat ang kanilang naitabi pagdating ng panahon. Ang unang praktikal na hakbang para talunin ang inflation ay ang paglipat ng iyong idle cash o sobrang ipon sa mga produktibong assets na may mas mataas na interest kaysa sa inflation rate. Isang magandang halimbawa para sa ating mga ka-tips ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program na gobyerno mismo ang may hawak kaya sigurado kang safe ang pera mo. Sa MP2, ang dividend rate ay madalas na mas mataas sa inflation at hindi ito kinakaltasan ng tax kaya mas mabilis na lumalago ang iyong pinaghirapang pera kaysa sa mga traditional bank accounts. Sa halip na hayaang nakatambay lang ang pera sa isang lugar na walang kinikita, hayaan mong ang pera ang magtrabaho para sa iyo sa pamamagitan ng compounding dividends. Ang pagiging wise sa kung saan mo inilalagay ang iyong savings ang magdidikta kung magiging sapat ba ang iyong retirement fund o kakapusin ka pa rin sa huli. Pangalawang diskarte na dapat nating gawin ay ang pagkakaroon ng side hustle o extra source of income dahil sa ekonomiya ngayon ay delikadong umasa sa iisang sahod lang. Kapag tumataas ang presyo ng bilihin at ang sweldo mo ay nananatiling pareho, automatic na naghihirap ka dahil kumakaunti ang natitira sa iyong disposable income. Maaari mong gamitin ang iyong mga skills tulad ng pagluluto, pag-aayos ng gadgets, o pag-o-online selling para madagdagan ang iyong monthly cash flow nang hindi umaalis sa iyong main job. Ang bawat extra na kikitain mo ay pwedeng ipangtustos sa mga bayarin na tumataas ang presyo o kaya ay idagdag sa iyong investments para mas mapabilis ang paglago ng iyong portfolio. Sa pagkakaroon ng maraming streams of income, nagkakaroon ka ng safety net na poprotekta sa iyo at sa iyong pamilya kahit gaano pa kabilis ang pagtaas ng inflation sa bansa. Makatutulong din ang pagiging strategic sa iyong paggastos sa pamamagitan ng pagbili ng mga non-perishable goods, ng bultuhan o bulk buying kapag may mga malalaking sale. Ang mga gamit sa bahay tulad ng sabon, shampoo, at pati na rin ang bigas ay siguradong tataas ang presyo sa susunod na mga buwan, kaya ang pagbili nito ng maramihan habang mura pa ay isang uri ng pagtitipid. Sa paggawa nito, nalalak mo ang presyo ng mga gamit mo sa kasalukuyang rate at naiiwasan mo ang impact ng biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Isang matalinong paraan din ay ang pagtatanim ng sariling gulay sa bakuran o kahit sa mga paso kung limitado ang space para mabawasan ang iyong grocery bills ng malaki. Ang pagiging creative sa loob ng tahanan ay isang mabisang panlaban sa inflation na hindi nangangailangan ng mataas na pinag-aralan kundi sipag at diskarte lang. Dapat din nating ituring ang ating oras bilang isang mahalagang investment dahil ang oras na nawawala ay hindi na kailanman mababalik at may katumbas din itong pera. Huwag mong sayangin ang iyong bakanteng oras sa mga bagay na walang balik na value sa iyo, kundi gamitin ito para matuto ng mga bagong skills na in-demand sa kasalukuyang market. Halimbawa, ang pag-aaral ng digital marketing o virtual assistants ay mga skills na pwedeng magbigay sa iyo ng kita na naka-dollar rate, na isang mahusay na hedge o panlaban sa paghina ng piso at pagtaas ng bilihin. Kapag tumataas ang iyong value bilang isang worker o professional, mas may kakayahan kang humingi ng mas mataas na bayad o lumipat sa mas magandang oportunidad na kayang tapatan ang inflation. Ang pag-invest sa iyong kakayahan na kumita ay ang pinakamahusay na insurance na magbibigay sa iyo ng seguridad sa anumang klase ng ekonomiya. Panghuli, kailangan nating tanggapin na ang mundo ay patuloy na nagbabago
At ang mga lumang paraan ng paghawak ng pera ay maaring hindi na epektibo sa panahong ito. Ang pagiging updated sa mga balita tungkol sa ekonomiya at ang pag-intindi sa mga basic financial indicators ay makakatulong sa iyo na maging handa sa mga darating na krisis. Huwag kang matakot na magtanong at humanap ng mga mentors na tunay na nakakaunawa sa galaw ng pera para gabayan ka sa iyong mga investments. Ang pag-iwas sa inflation ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol ito sa pagiging proactive at paggawa ng mga hakbang bago pa lumala ang sitwasyon. Sa bawat desisyon mo na mag-invest at magpalago ng yaman, sinisiguro mong ang bawat sakripisyo mo sa trabaho ay magbubunga ng isang buhay na komportable at hindi kinukulang hanggang sa huling yugto ng iyong buhay. Bilang pagtatapos, mga katips, tandaan ninyo na ang pag-asenso ay hindi lang nasusukat sa laki ng iyong kinikita, kundi sa kung paano mo ito pinoprotektahan at pinapalago. Ang 8 aral na tinalakay natin, mula sa pag-iwas sa lifestyle creep, pag-set ng boundaries sa pamilya, hanggang sa paglaban sa inflation, ay ang iyong magiging matibay na kalasag laban sa kahirapan. Ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagkakaroon ng tamang mindset at disiplina. Dahil kahit gaano karaming pera ang dumaan sa iyong mga kamay, kung hindi mo ito ituturing na tool para sa iyong kinabukasan, mabilis itong maglalaho. Huwag hayaang ang mga invisible na salarin ang magdikta ng iyong kapalaran. Ngayong alam mo na ang mga sikretong ito, simulan mo nang i-apply ang mga actionable guides na ibinahagi natin. Ang bawat pisong itatabi mo at bawat maling gastos na iiwasan mo ay isang hakbang patungo sa buhay na malaya sa utang at puno ng katiyakan. Kaya naman, kilos na, katips, dahil ang iyong yaman ay nasa iyong sariling mga kamay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang, it ay hindi financial advice.